Hello again. Welcome to my channel. Share your story, Ronnie Harabel, or Pastor Ronnie Harabel. And today, this time, this is a new video ang ating po pag-uusapan. Pero bago ang lahat po ay ating pong magbigay po muna tayo ng talaka sa Bible. Itong talatay, sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 12, and so that all will be condemned who did not believe the truth but delighted in wickedness. Alright, so yan po ang ating verse ngayon, ating pong binasa tungkol po ating pag-usapan dito din po sa nakaraang ating na-upload sa Senate hearing, di ba? So bago po tayo pumunta doon ay ating pong suportaran po ang aking member, nag-iisang member, no? Si Ma'am Cole Joyce Cole or Cole Joyce channel. Pakibisitahan niyo po at ay suportahan niyo po ang kanyang channel. So maraming salamat po Ma'am Cole sa patuloy po ng inyong pag-member sa aking channel po. Okay, so ganun po si Ma'am Maribek na matagal po lagi po nagpapalipad, so thank you po. 9.90, I don't know po kung magkano po ang conversions niyan, maybe siguro may get 100 plus yan, so marami sa piso. So anyway, puntahan nyo po ang channel ni Mama Maribek Perez at siya po patuloy pong nag-support sa akin. Thank you po, matagal ko na pong kaibigan po si Ma'am Maribek Perez. Thank you po. So ganun po ang aking kapatid ni si Kalibangan Official. Ang kanyang channel po ay na-demonetize po kasi po patungkol po sa politics, kaya po ako'y nag-iingatin po patungkol po sa politics dahil ako'y po ma-demonetize. Anyway, kaya po kulang lang pong watch hours niya. So pero puntahan nyo rin po ang aking kapatid na si Kalibangan Official. Okay, subscribe nyo po din po ang kanyang channel. Yun po ang aking kaibigan, Sir Larry Mix Vlog. So mayroon pa siya isang channel is Kabsat. Anyway, si Larry Mix Vlog, lagi po yan nagla-live po. So puntahan niyo po pag nag-live si Kabsat Larry Mix Vlog. Okay. Kaya Larry Mix Vlog. Okay, subscribe po kayo sa kanya. Then ganun po siyempre ang aking second channel. Huwag pong kalimutan Church Ministry of TCUGC Acts Tutorate. Yan po ang aming ministry. Kasi po yung mga vlog ko dito ay magbabago na po, ay katsaka magfo-focus ako ngayon sa aking vlog patungkol po dito sa tawag po commentary or magbibigay po tayo ng mga magandang way pagdating po sa ating sa mga video, no? So yun po, at ating pong bigyan din po ang ating mga content. Kailangan po talaga yan. So may panibago po, so dito po ako mag-concentrate kasi ito po yatang gusto ni Lolo sa akin. Anyway, maraming salamat po. So subscribe ng aking channel, Church Ministry of TCUGC Acts Tutorate. So yan po mga children's ministry namin, ano man makaganapan sa church. Kaya po pag nag-live kami sa aming service dito sa church, diyan ko na po nagla-live po ako. Okay, so puntahan nyo po, subscribe nyo po, at don't worry, I will get you back po din. Okay, so ngayon, we are here tonight or today, this in this morning na ating po pag-uusapan patungkol po sa nangyayari sa ating panahon. At magulo pa rin ngayon. At ang ating former president, okay, nandun na po sa ICC at ginagawan po ng paraan kung paano po siya makakauwi. At siyempre may mga problema na nangyayari po sa ating Pilipinas, at we accept talagang
problemado at maraming problema po ang ating Pilipinas dahil po sa pagkakaroon po ng tinatawag pong politics. Kaya pati din pong ating bansa ay hindi po ibig sabihin ay huwag nating baliwalain ito dahil part po ito ng ating buhay. At siyempre malapit na rin pong election this coming May. So May I think that is May 12. At bumoto po tayo ng ayun po at tingnan po natin at check po natin yung ating bubutuhin at yung talagang mag-serve po talaga. Pero I know na hindi naman po lahat ay talagang nandyan po sa naibibigay nila. Kaya po basta po ay mag-vote po tayo ng tingnan natin yung makakatulong po talaga sa ating bansa. So ngayon dito po tayo mag-uusap dahil po patungkol po ito sa nangyari sa pagdakip po sa ating former president Rodrigo Roa Duterte. Paano po siya dinakip doon sa military base siya inilagay at inilipad po siya. Kaya po ito pong naging problema po sa mga sitwasyon ngayon. Kaya ngayon ay ang Senate or ang natawag pong legislative, dahil po mayroon pong tatlong kapangyarihan sa ating Pilipinas. Yun po ang executive power, which is came from our president, Bongbong Marcos, and at the same time the judiciary, that's ang ating hukuman. Then the third is ang ating pong legislative, which is the Senate. So ngayon ito nga problema kasi sabi nga ni Senator Chis Escudero, hindi pa daw gumagalaw ang kanilang Senate dahil po hindi ko rin po maintindihan. Okay? Dahil po ay walang baga, parang ang pag-iintindi ko nito ay parang walang silang trabaho, no? Wala silang opisina dahil po malapit na pong election at saka basic po ang mga nagpapatakbo sa darating po ng halalan sa next month na po. So ang mga kandidato ay basic po sa naman para makakuha po ng boto. So pero dapat sana wag pabayaan pa rin yung di ba? Yung kanilang trabaho kasi sinasauran sila ng ating mga taxes. So tayo po ang nagpapasahod sa kanila. Kung sabi pa nga ni Senator Amy Marcos ay bakit po tayo matakot? Na sa atin po ang power tinatawag po rin. Kaya pang tinatawag dito is people power. So sa atin po at may karapatan po tayo at dahil po tayo po ang pumili sa kanila at nagpaupo dyan sa posisyon para po magtrabaho po sila. So anyway, yun po ang naging problema. Minsan nga mahirap yung mga ganyang case. So anyway, sa kanila na yon. Okay? But anyway, dito po tayo ngayon sa usapin patungkol po dahil po ang mga inimbitahan sa Senate hearing, ikalawang Senate hearing ay hindi po sila pumunta. Isang abogado lang po ang pumunta doon. Dalawa pala. Dalawang abogado lang pumunta. Isa na dyan yung advisor po na si Attorney Medina. So yung siya po ang talagang naglalatag ng tamang law na dapat sundin ng ating mga nasa gobyerno. So ibig sabihin mayroon po talaga tayong susundin na law po, no, sa ating Pilipinas. Kung kahit sino ka pa naman, no, mapapresidente ka down level hanggang mula presidente, senate, governors, congressmen, mayors down to barangays ay dapat po sumunod sa law. Hindi yung ibig sabihin dahil po sila po ang nandiyan sa kapangyarihan ay wala na pong kapangyarihan o wala na pong ngipin na ating law po. Okay? Yung law of the land. So kailangan po sumunod ang bawat isa kahit po tayo wala pong exempted po, wala pong exemption
pagdating po sa law. So dito ngayon, dahil hindi po sila dumating, so kaya po napakakapal ng papapirma pipirmahan ni Senate Chis Escudero mula kay Senator Amy Marcos para po kanyang pipirmahan para po isabuena itong mga taong hindi po dumating. Okay, so hindi ko na po sasabihin yan dahil po alam naman natin po yung mga taong dapat po umarap. Okay, lalo na po si General Torres talagang kaya po ay nakakalungkot lang kung ating po titingnan yung video nangyari po sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. So ganyan po talaga pag wala ka na sa posisyon, di ba? So siyempre change management. Okay, so hindi natin alam kung anong nangyari, pero kita-kita natin kung ano po talaga ang mga takbo ng ganitong sitwasyon ng ating Pilipinas sa mga taong nandiyan nakaupo at sa mga taong nagsisigaw ng katarungan at nagsasabi ng kasinungalingan. So tandaan po natin yung verse. Okay, basahin ulit natin yung salita. According to the Bible, sabi po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 12, and so that all will be condemned who did not believe the truth but delighted in wickedness. Alright. So tingnan natin ang ating ang video ngayon na ating papakinggan. Okay? So mula po sa ating Senate hearing kay Senator Amy Marcos, dahil po walang nangyari, so pakinggan natin yung kanyang sinabi po sa Senate hearing. Alright, sorry. Araw na ito, walang dumalo sa ating pagdinig. Hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda ko na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pagkat absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing, tagasagot sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Nako, magalit na kayo sa akin, pero hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Hindi ako papayag. Hindi rin papayag si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here to the Senate now. Yun lang po. Maraming salamat. With that, I suspend this hearing. Thank you po. All right. Yun ang sinabi ni Senator Amy. Kanya po yun. The word D-U-W-A-J, which is duwag. Anyway, yun po ang isang makapal na folder, no, na hawak-hawak ni Senator Amy na kanya pong ibibigay po sa ating sa kanilang chairman, ang presidente po ng senators, walang iba kundi po si Senator Chis Escudero. Pero para iwan kong pipirmahan ito kasi yun nga ang naging problema no? Ngayon po ang sabi niya kung pipirmahan ba ang Sabuena
para sa Senate hearing, no? May part 3 kasi, no? May part 3. So hindi kahit, pero ako kung titingnan ko parang di yata mapipirmahan eh. Parang may problema dito. So sige, so ang ano doon, ang nakita ko, yung nadinig ko, yung word na duwag. Takot din pala sila sa sa sinasabi pong pag umarap din po sa ganyang mga hearing. So ano lang kasi si Senator Amy kasi is talagang, I can say na matalino siya. Ganun po si Senator Cayetano, napakatalino ng nila pagdating po doon sa natawag po na law. Hindi mo sila maisahan. So sabi nga ni Senator Cayetano, just only by content, pakinggan din natin, baka tayo may mali din bago po tayo mag-react po doon sa video nangyari, baka mayroon po di po tayong problema. So bago po sila naintindihan ko, bago po sila nag-action siguro, para sa akin pagkakintindi ko, kasi sinabi ni Senator Cayetano ay pinag-aralan muna nila bago po sila nag-file, no? So ganun po kay lalo na po kay Senator Amy. So kaya lang marami pong speculation tungkol po sa kanya. At pero siyempre marami pong nagsasabi parang huli na yata. At in a way, I hope it would be a great help pa rin na sana po ito po actionan po ng ating senators. Okay? Because they have a power which is the legislative. Pero problema nito, parang hindi yata pipirmahan ni Senador Chis Escudero. So pakinggan natin ang kanyang pagkatapos po ng interview. Pero alam niyo before doon na magkasama pa sila. Okay? Ayan po. No? Tapos ng hearing yan eh. Okay? No? Nagbibiruan po yung tatlo yan. Ganun po talaga sa politika. Ganun po talaga sa politika. Kaya nga sabi nga ni Miriam ay Santiago yung sa politics ganyan po talaga, no? At sinasabi nga parang walang kaibigan. Mayroon naman pero madalang lang siguro yan. Basta na po, pagdating po position ay power, ay nagbabago po talaga ang tao. So that's politics, sabi po ni Miriam. Pero magkasama pa sila, di ba? Nanyo. Magkasama pa sila. Bibiro pa nga yan si sabi ni Amy Marcos sa kanya daw. Ako nga okay, so at naman ay atin naman tingnan, panoorin po ang sinabi po pagkatapos niyan. Ano ba ang sinabi ni Senator Chis Escudero? Kung pipirmahan niya ba o wala? Tingnan natin. Para sa akin parang hindi. Okay, pakinggan natin kanyang sinabi dito ni Senator Chis Escudero. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, siyempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina, sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan
o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig, hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito nang hindi pinag-aaralan ng lubusan, marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. Oh, right. Although si Senator Escudero ay meron po naman pong punto dyan nasabi. Kaya sabi ko nga parang walang chance po na pipirmahan. Dahil sa gusto lang naman ng isa. So, Senator Escudero ay nagpapahiwatig ng pagkawatak-watak nila at kaguluhan. So, parang ayaw niya kasi mag-involve sa ganyan. So, para sa akin, hindi ko rin maintindihan kung bakit, no? Si Senator Escudero ay ganyang sinalita, pero halata pong para sa akin komento sa video reaction ko po sa kanya ay parang mayroon pong parang hindi niya pipirmahan kayo ba? Pipirmahan ba? No? Kayo po, kung sa inyo, kung narinig po niyo po ang sinabi ni Senator Escudero, pipirmahan niyo ba? So paki-comment po kung pipirmahan niya. Okay, hindi kasi abangan natin yung Senate hearing part 3 po. Okay, so yun po at wala po tayong magawa kung pipirmahan niya o hindi. So may malalaman natin yan at kung anong mangyari po sa Senate hearing ng part 3. Pero sabi ko nga is sa akin naman sa video reaction ko doon kay Senator Escudero ay walang chance na mapirmahan niya. Sana mayroong pagbabago dyan para masaya, no? Marinig natin ang mga tao na yung mga nasangkot doon kung talagang wala silang tinatago. Okay? So, yun po. At again, this is Share Your Story, Ronnie Harobel, Pastor Ronnie Harobel, na patuloy po tayong mag-uusap at bigyan po natin video reaction ng bawat nangyari po sa ating Pilipinas at wag po tayong pumikit. Tingnan po natin ang katotohanan at ang kasinungalingan dahil po dito tayo nabubuhay. So pag ang kasinungalingan ay siyang naghahari, sino bang kawawa? Tayo din naman, di ba? So ang katarungan ay kung may hayag ay patuloy po tayo magkakaroon ng kasaganaan. So may the Lord bless you all. In the name of Jesus Christ, ito po ang aking channel, Share Your Story, Ronnie Harobel or Pastor Ronnie Harobel. Magpakilala po akong pastor. Okay? So, this is Pastor Ronnie Harobel na patuloy pong nag-video reaction or commentary, whatever the review that we need to do. So, salamat pa sa patuloy na support po sa aking channel. See you in the next video. Bye-bye and God bless everyone.